Ang radio game fowl, isang pamana ng agresibo at potensyal. Ang radio game fowl, isang halo ng Whitehackle at Kelso strains, ay nakilala bilang isang malakas na manlalaban sa mundo ng cockfighting. Ang kanilang agresibong kalikasan, na nailalarawan sa pamamagitan ng walang tigil na pagsulong at pagkahilig sa mabilis, tiyak na pag-atake, ay parehong nagtulak sa kanila sa tagumpay at nagambag sa kanilang pagbagsak. Tulad ng sabi ng kilalang breeder ng gamefowl na si Johnny Jumper, ang estilo ng pakikipaglaban ng radio ay maaaring ilarawan bilang hindi masyadong matalino. Ang kanilang tanging focus sa pasulong na agresibo, na madalas na nagdadala sa kanila sa isang manalo o matalo na pag-iisip, ay maaaring magresulta sa mga nakapipinsalang kahihinat ng laban sa mga mas mahusay na kalaban. Sa mga ganitong pagtatagpo, ang kanilang walang tigil na paghabol sa pagpatay ay maaaring humantong sa kanila ng diretso sa landas ng isang nakapipinsalang counter-attack na nagtatapos sa kanilang laban ng maaga. Gayunpaman, ang agresibo ng radio ay ang pinakamalaking asset din nito. Ang walang tigil na pressure na ito ay madalas na nagpapahintulot sa kanila na makuha ang unang palo na itinatakda ang tono para sa laban. Noong dekada 1980 at 1990, ang mga radio ay nag-enjoy ng isang panahon ng dominasyon na nakakamit ng kapansin-pansing tagumpay dahil sa kanilang agresibong estilo ng pakikipaglaban. Ang kanilang kakayahang makakuha ng mabilis na tagumpay, na madalas na nagtatapos sa mga laban bago pa man talaga nagsimula, ay nagpagawa sa kanila ng isang kinatatakutan at hinahangaang lahi. Gayunpaman, ang mga modernong gamefowl ay umunlad, na nagpapakita ng mas mataas na bilis at liksi. Sa harap ng mga pagsulong na ito, ang natural na bilis ng radio ay medyo nabawasan, na nagpapalabas sa kanila sa mas mabilis na mga kalaban. Upang kontrahin ito, ang mga breeder ay patuloy na nagsasama ng mas mabilis at mas estratehikong mga bloodline sa kanilang mga programa sa pagpapalahi, na naglalayong pagbutihin ang mga pagkakataong makipaglaban ng radio sa modernong breed. Ang pamana ng henetiko ng radio, isang halo ng Whitehackle at Kelso, ay nagkaloob sa kanila ng isang natatanging estilo ng pakikipaglaban. Ang kanilang pagkahilig na mag-cut ng labis, ibig sabihin ay nagdudulot sila ng maraming sugat sa panahon ng isang laban, ay maaaring magresulta sa dalawang magkasalungat na kinalabasan. Sa isang banda, ang kanilang walang tigil na pag-cutting ay maaaring iwanan silang malubhang na sugatan, pagod mula sa labis na pag-shuffle at hindi na makakapagpatuloy sa laban. Sa kabilang banda, ang kanilang agresibong pagputol ay maaaring humantong sa isang mabilis at tiyak na tagumpay, lalo na laban sa mga kalaban na hindi handa para sa kanilang walang tigil na pag-atake. Ang estilo ng pakikipaglaban ng radio ay karagdagang nailalarawan sa pamamagitan ng kakayahang mag-break ng mataas, na naghahatid ng malalakas, cutting na pag-atake mula sa itaas. Ito, kasama ang kanilang pambihirang bilis, ay nagpapahintulot sa kanila na maglabas ng isang pag-ulan ng mga multi-shuffle na hit sa isang natumbang kalaban, na madalas na tinitiyak ang kanilang kapalaran. Ang kanilang istasyon, ang taas kung saan sila nakikipaglaban, ay itinuturing na medium-high, na nagbibigay sa kanila ng isang balancing diskarte sa parehong nakakasakit at nagtatanggol na mga estratehiya. Ang radio gamefowl ay nananatiling isang kamangha-mangha at komplikadong lahi. Ang kanilang agresibong estilo ng pakikipaglaban, habang potensyal na humantong sa kanilang pagbagsak, ay nagambag din sa kanilang maalamat na katayuan sa mundo ng cockfighting. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga lakas at kahinaan, ang mga breeder ay maaaring magpatuloy sa pagpuro ng lahi ng radio, na pinahuhusay ang kanilang bilis at estratehikong kakayahan upang matiyak ang kanilang patuloy na tagumpay sa modernong breed. Ang pamana ng radio bilang isang malakas na manlalaban, na ipinanganak mula sa isang halo ng agresibo at potensyal, ay tiyak na magtatagal sa mga susunod na henerasyon.